Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa Bagumbong, Caloocan mga kamaster, no? So meron po tayo ditong aircon ng tatak ay York na inverter 2 HP. So ang problema po ng aircon na to ay namamatay yung kanyang compressor after ng cleaning. Okay? So tutuklasin po natin ngayon sa mga oras nito kung ano talagang pinaka-issue ng aircon na to, na bakit nga ba siya namamatay. Kuhanan po natin siya ng parameters. Ayan, humahataw, 7.8, 7.9, 8. Yung kanyang refrigerant charge ay 130. Obserbahan muna natin. Kasi ang pinaka-maximum, excuse me, pinaka-maximum na current niya ay, naku, natakpan. Natakpan. Yung rated current niya ay 7.5 amperes mga kamaster. So, high ampere, yan o, 10.1 mga kamaster. Oh. Yung pressure niya ay 10.3 amperes. Yan po. So ang nakalagay dito ay 7.5 amperes lamang. So ang problema dito ay nilinis lang, so hindi na ho lumalamig ng dire-diretso na mamatay yung compressor. Okay? Nandito ho tayo ngayon sa Bagumbong. Ayan. Nasa bubong ho tayo mga kamaster. Yan po. Ayan. So antayin po natin na mamatay yung 11 na oh. Nasa bubong si Kamaster. Iyon. Iyon. Oh, malapit ito kay kay Emo. Yun kay JDL. Nasa kabila lang. Yun, kabila lang ho si yun banda lang. Nadaanan natin yung bahay ni Emo, JDL. So, yan, tingnan natin. Dahan-dahan tayo kasi medyo matarik. Ayan. 9.5 amperes. Yan. So, titingnan natin ngayon kung saan siya particular na amperahe bago mamatay. Kasi yung kanyang refrigerant ay 155 na. 155 na yung kanyang refrigerant charge mga kamaster. Yan. So, obserbahan po muna natin ngayon kasi 9.7. Pero yung kanyang rated current ay 7.5 mga kamaster. So, every 10 minutes namamatay. Yan. So, obserbahan natin ulit ngayon. Yan. So ayun mga kamaster, kung mapapansin nyo, ayan, namatay na ho yung ating outdoor unit. So pumunta po tayo doon sa sa indoor unit, pero bago yan, kakalasin po muna natin yung panel na ito para ma-check natin yung mga sensor mga kamaster. Okay. So ayun mga kamaster, nilipat ho natin yung posisyon ng kanyang sensor. So from dito, okay, so dito natin siya nilipat. Niliha lang ho natin yung kanyang edge, yung kanyang paglilipatan. So ilalagay nyo po siya sa pinaka after ng distributor. Okay, ito po Okay, lilihahin nyo po yung yung sensor at the same time, kasi okay na po yung sensor. Lilihahin nyo po yan. Okay, at the same time, pati yung kanyang paglilipatan. Okay na po yan. Okay, so paandar na ho natin. Pinaghandaan ko na yan. So ayun mga master, pinandar po natin siya ng 9:41 AM. So titingnan po natin kung mamamatay pa yung compressor. Yan So antayin po natin na umandar ng compressor. Okay, so ang ginawa lamang ho natin ay tinanggal ho natin yung compressor jacket kasi nga po nagha-high ampere. Okay, so kapag nag-high ampere, ibig sabihin talagang nagsasuffer yung ating compressor ng sobrang init na lagpas doon sa kanyang pinaka-maximum na compressor cylinder head threshold na tinatawag. So kaya namamatay kasi wala naman tayong nakitang problema sa mga sensor, lahat po okay. Then yung refrigerant charge natin okay, walang problema, maliban lang ho doon sa high ampere na pagdating ng 14, 15 namamatay po siya kasi 7.5 amperes lamang ho ang kanyang pinaka-maximum mga kamaster. Okay, antayin po natin na gumana. So paalala, normal ho yung lahat ng lahat ng sensor, wala po itong EEV. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na baka sa EEV yan kamaster. Hindi po, wala pong EEV itong ating York na 2 horsepower mga kamaster. Okay? So yung kanyang condensing fan ay dito AC pa ho yan mga kamaster, AC. So antayin natin na gumana yung ating compressor. A few moments later. Yan, gumana na siya ng 944 mga kamaster. Yan. So titingnan natin ngayon dito. Yan, nagra-ramp up na yung kanyang amperahe. Yan. Okay, at the same time itong ating
karga. Okay, so mag-stabilize siya. So mag-antay tayo ng at least mga 10 minutes, no? 10 minutes mga kamaster, para malaman natin kung mamamatay pa, kasi sabi ng ating minamahal na customer ay after 10 minutes namamatay na yung kanyang compressor. So kung 10 minutes, 9:44, tingnan natin kung mamamatay pa nga ba. Okay. Quack. 2,000 years later. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kamaster, no? Okay na po ito, oh. Yan, no? So halos isang oras na ho tayong nag-antay. So alhamdulillah rabbil alamin. So okay na po ito. 130 PSI ang ating pressure, ang ating amperahe. Ayun, nadali, pwede po kasala. Nadalala. Yan, no? 7 amperes lang mga kamaster. Yun. So ang 7.1 amperes. So, ibig sabihin, so ang problema po talaga ng ating aircon is kaya siya naka-high ampere, umaabot ng 11 hanggang 13, 14, 15, kaya dahil po dito sa ating compressor jacket. So kapag ganito na wala ka namang na-encounter na problema sa mga sensor whatsoever, so talagang tinatanggal na po talaga natin yung compressor jacket para talagang makahinga naman yung ating compressor, kasi nilinis lang, hindi na lumamig. So dahil nga may kaluma na itong York na ito, yung compressor ay tumitirik na, kaya tinatanggal po talaga natin yung kanyang compressor jacket. At ang error nito ay EC tsaka F3D umano, ang sabi ng ating minamahal na customer. Okay na po ito mga kamaster, yan, no? 125 PSI at ang ating amperahe ay 7.3 out niyo, 7.4, oh, you know, out of 7.5. So talagang tumitirik po talaga ang ating compressor. Kagaya kanina, nakikita mo nang umaabot ng 11. Ngayon nga, ayan, oh, 10:44, so almost isang oras na tayo. Alhamdulillah, okay na po ito mga kamaster. So anong problema kamaster? Anong naging problema kamaster? Yung ating compressor jacket. So talagang hindi na ho hinga ang ating compressor. Tinatanggal na po talaga natin yan mga kamaster. Ganun lamang po kasimple. Okay, so sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician, na kapag ka EC tsaka F3, hindi naman ho talaga critical po yan. Kasi ang sabi actually pangatlo na po tayong nag-check, inverter board di muna ang papalitan. So nagpa third opinion sa atin si ma'am. So hindi naman ho yun problema. Ang problema lamang ho yung ating compressor jacket. Syempre talagang i-shutdown siya ng ating mga sensor doon dahil sobrang init na ng ating compressor. Ganun lamang po kasimple. Okay, so nandito ho tayo sa Bagumbong, napakalapit lamang ho sa bahay ni JDL. Yun. So maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.